Hindi man lang inakala ng lalaki. Nasa sarili niyang bakuran. Makikita niya balang araw ang nakakamanghang tanawin ng mga isdang tumatalon sa Dragon Gate. Sabi-sabi nga, ang mga koy na nakakaakyat sa talon ay nagiging dragon. Pero sa sumunod na sandali, ang dambuhalang anino na lumitaw mula sa mga ulap ay talagang nagpagulat ng husto sa kanya. Isang misteryoso at higanteng dragon mula sa silangan ang biglang bumulaga. At ang sadya lang pala nito ay dalawin ang kaibigan niya. Pero nagdala pa ito ng sandamakmak na regalo. Wow, mukhang ang sarap naman yan. Mooncake ba to? Siguradong mamahalin ang mga kakaning ito. At may Chinese tea pa. Kamakailan lang, nakaranas ng matinding init ng tag-araw ang bayan kung saan siya nakatira. Kahit hindi naman apektado ng init ang loob ng bakuran niya. Para makibagay na rin sa panahon. Ginamit ng Panginoong Diyos ng bundok ang kanyang kapangyarihan para baguhin ang paligid. Una niyang inilagay sa bakuran ay isang malinaw na sapa. Pagkatapos palakihin ang sapa, naramdaman pa rin ng Diyos ng bundok na parang may kulang. Posisyon pa lang ng tulay. Ilang beses na niyang iniba, hanggang sa tuluyan na siyang gumawa ng maliit na talon sa mismong bakuran. Ang nakaka-relax na tunog ng umaagos na tubig ay agad nagtanggal sa sobrang init ng tag-araw. At muli namang bumalik sa anyong bata ang Diyos ng bundok. Ngayon, sobrang payapa na sa loob ng bakuran. Tuwang-tuwa rin ang mga sagradong hayop sa bagong talon. Kahit mahimbing pa ring natutulog ang espiritu ng espada na iniligtas mula sa sagradong lupain. Agad namang may dumating na bagong bisita sa bakuran. Napansin ng lalaki na biglang dumami ang mga koi fish sa sapa. Sa ilalim ng utos ng dragon na si Yinglong. Diretsyong umakyat sa talon ang mga koi at lumangoy paakyat sa langit. Nagpaliwanag ang Diyos ng bundok. Mga tagasunod din ng mga Diyos ang mga isdang iyan. At ang nakakamanghang eksenang ito ay mabilis na nagpabago sa kulay ng langit at lupa. Teka, naging dragon ba talaga ang mga isdang umakyat sa talon? Pababa na siya. Ang laki niya. Yun pala, ang misteryosong asul na dragon ay matalik na kaibigan ni Yinglong. Pagkatapos ng nakakabulag na puting liwanag, nag-anyong tao ang asul na dragon para mas madali siyang makagalaw. Pagdating niya, namigay agad siya ng napakaraming regalo. Sa dami ng klase nito at sa sobrang galang ng bisita, napilitan tuloy ang lalaki na ilabas ang mamahaling Lafite wine niya mula pa noong taong 1982 para asikasuhin siya. Sabi niya, kailangan na raw niyang magpaalam. Maraming salamat sa pagtanggap. Pagkaalis ni Qinglong, doon lang binuksan ng bida ang regalo nito. Hindi lang Warren Mooncake ang laman nito, kundi sandamakmak na produktong Chino at mga merienda. Para mabilis na manumbalik ang lakas ng Diyos ng bundok. Walang pag-aatubiling ipinakain ng bida sa kanya ang lahat ng masasarap na ito. Ano, masarap ba? Sobrang sarap, wala itong katumbas. Kinabukasan, pumunta ang bida sa kabilang bayan para bumili ng mga merienda. Habang pabalik, may nakita siyang isang maliit na bundok. Pero laking gulat niya nang bigla siyang higitin ng isang misteryosong puwersa. Buti na lang at mabilis ang naging reaksyon ng Diyos ng bundok at hamarang ito sa harapan niya. Aba, bihira ang may lakas ng loob na magpakita sa aking harapan. Isang fox. May 9 na buntot. Nang magpaliwanag ang Diyos ng bundok, doon lang naintindihan ng bida na ang kaharap nila ay ang Diyos ng bundok na iyon, isang heavenly fox. At ang maliit na fox na dumaan noon sa bakuran ng bida ay alagad pala nito. Halata namang matagal nang magkakilala ang dalawa. At ang puwersang humila sa bida kanina ay isa palang imbitasyon mula sa kanya. Medyo sa pilitan naman yata ang imbitasyong yun. Kung maayos lang sana siyang nag-imbita, baka pumunta pa ako. Pero hindi ko maipapangakong babalik kang buhay. Sige, wag na lang po, pasensya na sa abala. Hindi nagtagal, muling pinakain ng bida ang Diyos ng bundok ng sandamakmak na merienda. Pero hindi na bumalik agad ang lakas at anyo nito gaya ng dati. Parang wala namang pakialam ang Diyos ng bundok sa naging sukat ng katawan niya. Tuwang-tuwa pa nga siyang sumakay at maglaro sa robot vacuum.
Samantala, ginamit naman ng bida ang mga nahulog na piraso ng kahoy na Nanmo para mag-ensayong gumawa ng mga anteng-anteng. Sa ngayon, kaya na niyang ilipat ang kapangyarihan niyang pangtaboy ng masamang espiritu gamit lang ang isipan. Kaya naman, matagumpay siyang nakagawa ng isang astig na dogtag. Ayos to ah. Sa tulong ng pagsasali ng Diyos ng bundok, nalaman ng bida na kaya pala nandun ng isang maliit na squirrel ay para rin humingi ng anteng-anteng. Ang kaso, isang palpak na anteng-anteng na lang ang natitira sa kamay ng bida. Pero para sa mga maliliit na nilalang na ito, kahit na palpak pa ang gawa niya, sobra-sobra pa rin para sa kanila ang kapangyarihang taglay nito. Sa kabilang banda, muling nag-eksperimento sa pagluluto ang ating bida. Pero laking gulat na lang nang sa sumunod na sandali ay biglang bumisita ang maliit na Sorrow. Sadyang pumunta siya rito, para lang humingi ng tawad sa naging pamimilit ng banal na Sorrow sa imbitasyon nito noong una. Pero habang nag-uusap bigla na lang sumapi ang mismong Diyosa sa katawan nito. Kahit gaano pa kaingay ang mundo sa labas, napakaaliwalas pa rin at tahimik ng aking banal na lupain. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang pumunta at tumambay muna sa lugar ko? Sa harap ng lantarang panunulot na ito, walang awang binara ng Diyosa ng bundok ang banal na Sorrow. Akala ng bida ay magkakilala lang talaga ang dalawa mula pa noon. Hindi niya inaasahan na ganito pala ang relasyon nila, parang magkaibigan na magkaaway. Hindi pa nga sila nagkakausap ng matagal. Pumorma na agad ang Diyosa ng bundok at handa ng makipagbakbakan. At kahit na Diyosa lang ng isang maliit na bundok ang banal na Sorrow, bawi naman siya sa dami ng mga taong sumasamba at nag-aalay sa kanya. Sa gulat na reaksyon ng bida, nagharap at nagbakbakan ng dalawang kayat na Diyosa roon mismo. At halata namang hindi ito ang unang beses na nag-away sila. Ang bagal. Diyosa ng bundok. Tama na, pang 33,332 round na natin to, diba? At nanalo ako ng pang 22,222 beses. Sino ba namang mag-aaksaya ng oras na bilangin ang mga walang kwentang bagay na yan? Ayaw mo bang tanggapin na talo ka na? Kaya siguradong humihina ang kapangyarihan mo ay dahil lagi kang nakadikit sa taong iyan, no? Wala kang karapatang pagsabihan ako, ikaw naman loloko sa mga nag-aalay sa dambana ng inari. Tila tinamaan sa kahinaan niya ang banal na Sorrow dahil sa sinabi ng Diyosa ng bundok. Kasi para sa banal na Sorrow, ang sobrang paglapit at pakikialam sa mga tao ay magdadala lang ng kapahamakan. At ang naging resulta ng kanilang laban, nasira lang naman ang ginawang agimat ng ating bida. Hindi na lang masyadong pinansin ng Diyosa ng bundok ang mga sinabi ng banal na Sorrow. Pero hindi pa rin mapigilan ng bida na mag-alala. Ako. Ayos lang ba talaga na manatili akong kasama mo rito? Syempre naman, bukal din sa loob ko ang pananatili rito. Iyon lang yun. Kahit na sinabi iyon ng Diyosa ng bundok, hindi pa rin masyadong gamaan ang loob ng bida. Sa kabilang banda naman, nakatuklas ang grupo ng mga onmyoji ng isang sindikato ng mga scammer. Palabas nila, mga exorcist daw sila na galing sa kabilang bayan. Pero ang totoo, ginagamit lang nilang palusot ang pagtataboy ng masasamang espiritu para makapang-scam ng pera. Sa pamamagitan ng panloloko sa mga matatandang mag-isang namumuhay. Limpak-limpak na pera ang kinikita nila. Pero, kung inaakala nilang madali lang silang makakatakas bitbit ang mga milyones nila. Sa huli isa lang pala itong panaginip. Natunton ng grupo ng mga onmyoji ang kanilang kinaroroonan. At agad silang pinatawan ng matinding parusa. Pero sinong mag-aakala na hindi pa rin nadala ang mga exorcist na ito? Kuya, anong problema?